Sa ibang balita, pumalag ang ilang senador sa naging pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas laban sa umano'y maling paggamit ng freedom of speech sa bansa. Pero may ilang senador, iba naman ang hirit sa isyu. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Naninindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaglalaban ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihiyag ito ng Malacanang matapos ang diplomatic protest na inihain ng China laban sa Pilipinas. Ang binabatikos ng China ang smear campaign o ang mga mapanghamon, mali at walang batayan umanong pahayag ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isusurrender even an inch of our territory. Paliwanag ng Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang nag-utos na isulong ang interes ng Pilipinas at protektahan ang soberanya ng bansa. Ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. Ba't mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan? Suportado rin ng Presidente ang mga opisyal ng gobyerno na inaatake ngayon ng Embahada ng China. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ang ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Pero ang Senado gusto nang imbestigahan ang ginagawang diplomatic protest ng China, lalo na ang paggamit ng social media sa pagbatikos sa mga opisyal ng gobyerno ng bansa. Hindi kasi dapat atakihin ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa sarili nitong bansa. Mismong si Senator Risa Hontiveros nga umano nakaranas na paulanan ng batikos ng Embahada ng China sa kanilang opisyal na social media page. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Si Senator Erwin Tulfo naman hindi napigilang manggigil sa embahada. Hinamon pa na lumayas na sa Pilipinas. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Pero si Senator Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla humihirit na baka naman kasi si Tariela talaga ang problema. Baka kasi puro buga ng impormasyon sa publiko at gumagawa pa umano ng memes laban sa presidente ng China na si Xi Jinping. Pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Pero may sagot din naman dito si Senator Hontiveros. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Pumirma ng resolusyon ang 15 senador para ikondena ang aksyon ng Chinese Embassy. Kasama dito ang liderato ng Senado, partikular na sina Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tem Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri at iba pang majority members. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.